panalangin para po sa ating panalangin para po sa ating sermon. Lord, we entrust to you our time together, and truly, in this time ng pakikinig ng inyong salita, linisin niyo po patuloy ang aming mga sarili, na kami po ay tunay na inyo pong samahan, manahan kayo mismo sa puso ng bawat isa sa pamamagitan ng inyong banal na spirito, bigyang kaunawaan at tunay na pagbabago sa puso ng bawat isa. At si Jesus ay amin pong itanghal na aming Panginoon sa aming buhay. Gamitin niyo po ang salita ninyo at kahit ang pagbabahagi nito para, O Diyos, mangyari ang inyong nais sa araw na ito. Salamat po, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo po tumayo as we give honor sa salita ng Diyos sa araw na ito. Our text is in Luke chapter 12. We are now in chapter 12. Our text will be in verses 1 to 12. So Luke 12, verses 1 to 12. Church, hear the word of God. In the meantime, when so many thousands of the people had gathered together that they were trampling one another, he began to say to his disciples first, "Beware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. Nothing is covered up that will not be revealed, or hidden that will not be known. Therefore, whatever you have said in the dark shall be heard in the light, and what you have whispered in private rooms shall be proclaimed on the housetops. I tell you, my friends, do not fear those who kill the body, and after that have nothing more that they can do. But I will warn you whom to fear. Fear him who, after he has killed, has authority to cast into hell. Yes, I tell you, fear him. Are not 5 sparrows sold for 2 pennies, and not one of them is forgotten before God? Why, even the hairs of your head are all numbered. Fear not. Are you of more value? You are of more value than many sparrows. And I tell you, everyone who acknowledges me before men, the Son of Man also will acknowledge before the angels of God. But the one who denies me before men will be denied before the angels of God. And everyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven. But the one who blasphemes against the Holy Spirit will not be forgiven. And when they bring you before the synagogues and the rulers and the authorities, do not be anxious about how you should defend yourself or what you should say, for the Holy Spirit will teach you in that very hour what you ought to say. Church, this is the word of the Lord. Salamat po, makakaupo na po tayo. Excuse. Nung ako po'y nagnanais na makahanap ng tunay na pag-ibig, ang tanging standard ko lamang ay yung babaeng hindi ko ikahihiya at ipakikilala ko sa buong mundo na siya ang girlfriend ko at nais ko siyang mapangasawa. Yun lang yung standard ko. Makahanap ako ng babae na hindi ko ikahihiya. Para sa akin, siya yung maganda. Para sa akin, siya yung pinaka mabait na babae, smart and everything, and worthy na ibigay ko ang lahat ng buhay kung makasama ko siya panghabang buhay. Anyway, nangangahulugan na kung hindi ganito ang magiging turing ko sa sino mang pwede kong ikonsidera nung panahong iyon, ay hindi iyon ang tunay na pag-ibig para sa akin. So in other words, kung ang babae na nakilala ko and then it's like gusto ko siya, pero along the way, hindi naman ako proud na ipakilala siyang girlfriend ko
ay hindi yun tunay na pag-ibig para sa akin. Meron po ba sa inyo na after na magkaroon kayo ng relationship, itinatago nyo yung relationship nyo? Right? And it seems hindi ka proud na ipakilala yung mahal mong iyon. Yun, no? So, nais nyo ba na ang taong umiibig sa inyo ay hindi kayo kayang ipagmalaki sa buong mundo? What do you think? Paano kaya kung tayong mga disipulo ni Jesus ay naghahayag ng pag-ibig sa Kanya, ngunit hindi natin siya kayang ipagmalaki at ipamalita sa buong mundo? We are saying, I love you, Lord, every Sunday here. But when we go to our places, the field where the Lord has brought us, we are not proud to these people that I am a disciple of Jesus. I believe the gospel, and this is what I stand for. Dahil pagdating ng mga pag-uusap nyo naman ng mga kaibigan nyo, pag ikaw ay nakukutya na, kumbaga, ay, hindi ako Kristiyano. Pinamagatan natin ang sermong ito base sa ating teksto na confess fearlessly that Jesus is your Lord. Confess fearlessly that Jesus is your Lord. Ang sentral na mensahe ng ating sermon ay the true disciples of Jesus are the ones who fearlessly confess Him as their Lord in the midst of a world that despises Him. The true disciples of Jesus are the ones who fearlessly confess Him as their Lord in the midst of a world that despises Him. Ito po yung sinasabi sa Tagalog. Ang mga tunay na disipulo ni Jesus ay ang mga taong walang takot na pinapahayag siya bilang kanilang Panginoon sa gitna ng mundong humahamak sa Kanya. Mas mararamdaman po natin ito sa mundo nila Jesus. Sa mundo ng mga apostol, actually throughout church history. Actually, kahit po sa atin, sa panahon natin ngayon, kung tutungo tayo sa Syria, kung nasaan doon ang ISIS, at kung ikaw ay malaman nilang Kristiyano, huhulihin at alam niyo po kung anong gagawin? Pupugutan ng ulo kung hindi mo i-recant, kung hindi mo i-deny si Jesus. That's what will happen. Ganun po katindi ang sinasabi dito sa ating teksto. Tatlong bagay ang tinuturo sa atin nito sa teksto. Okay? And I stated it in a negative way, in a negative sense actually. So una, in verses 1 to 3, conceal not your allegiance to Jesus. Conceal not your allegiance to Jesus. Ibig pong sabihin, wag niyo pong itago yung debosyon nyo o kaya yung pagsunod nyo kay Jesus, pagiging loyal nyo kay Jesus sa publiko, kumbaga. Yun po yung makikita natin sa verses 1 to 3 na sinasabi. In verses 4 to 7, second, fear not those who cannot harm your soul. Fear not those who cannot harm your soul. Malinaw po dito na sinasabi ni Jesus, huwag niyong katakutan yung mga tao na kaya lang kayong patayin physically. Mas katakutan nyo yung Diyos, kumbaga, in essence, na hindi lang kayo kayang patayin, kundi kaya kayong dalhin sa impyerno. Kayang sirain yung kaluluwa nyo. So wag niyong katakutan yung mga taong iyon na yun lang ang kayang gawin. Ayan po. In verses, what's the last verse? In verses 8 to 12, mali yung nandito para sa akin. Deny not Jesus and the Holy Spirit, your Lord. Deny not Jesus and the Holy Spirit, your Lord.
Maganda po yung emphasis dito ni Lucas kasi sinabi po ni Jesus na if you deny me before men, I will deny you also in the company of angels in heaven. At sinasabi din dito yung hindi importansya, kumbaga yung kahalagahan ng pagkilala sa banal na spirito. Na dahil siya din ay Panginoon. Kailangan mong kilalanin yung pagiging Diyos ng banal na spirito. Excuse me. So yan po yung matututunan natin, 3 bagay na tinuturo sa atin sa teksto. Sisimulan po natin sa una, which is conceal not your allegiance to Jesus. Sa natapos po nating pag-aaral na o kaya ay teksto last time na nag-aral po tayo sa Lucas, makikita po natin na or alam po natin na ipinahayag ni Jesus sa mga taong ipokrito yung kanyang mga curses, kumbaga. So itong mga taong ito, alam natin, in-address niya yung mga Pharisees at yung mga lawyers o kaya yung mga scribes. Yan po yung kahit sa huli, no, makikita po natin na after niyang sabihin iyon, na-confirm yung pagiging hypocrite nila because instead of acknowledging yung ganong klaseng puso nila, sa verses 53 to 54, nagpatuloy po sila sa katigasan ng pusong iyon dahil pinaplano po nilang ipabagsak si Jesus. Actually, to trap him, they are pressing him more on what he might say para ma-trap siya doon at tuluyang mapabagsak. So, ibig pong sabihin, yung pagiging ipokrito nila ay na-affirm at lalo pong na-expose. Okay? I've mentioned, I think last in the mga nasabi ko po ito sa atin, kung dadaanan po natin itong stretch ng mga series ng mga chapters na ito, na-emphasize po dito, at least sa salaysay ni Lucas, yung subject ng hypocrisy. Dito po sa ating teksto, ito din po yung ipinapahayag. Especially yung beware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. Hindi lang naipahayag ang katotohanan ng kanilang pagkatao, kundi yun nga po, mas lalong napagtibay kung gaano kadelikado ang mga taong ito, mga Pharisees and scribes, lalong-lalo na sila ay maka-impluwensya sa ibang tao. Okay? Kaya si Jesus dito ay binibigyang babala ang napakaraming tao. Kaya sa parte ng salaysay na ating dadaanan o kaya tatahakin, nagbigay ng babala at mensahe si Jesus sa mga disipulo patungkol sa panganib ng pagiging ipokrito tulad ng mga Pharisees at scribes. Lumalabas po, tayo naman ng mga disipulo, o kaya yung mga disipulo ni Jesus, ang binibigyang babala ni Jesus sa problema o kasalanan ng pagiging ipokrito. Tignan po natin in verses 1 to 2. In the meantime, so after nung nangyaring pagsasalita niya sa mga Pharisees and scribes, in the meantime, when so many thousands of the people had gathered together, they were trampling one another, he began to say to his disciples first, beware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. Ayan. Which is hypocrisy. Verse 2, nothing is covered up that will not be revealed, or hidden that will not be known. Base po sa Griego, okay, sa Greek word, yung thousands na yon, ang number po pala nun actually is 10,000. Okay, 10,000. Yung many thousands na sinasabi, literally 10,000s. Imagine, Jesus fed how many number of people, of men? 5,000. And at this time, nadoble po yung number ng mga nag-gather. Sila mismo ang ina-address ni Jesus.
dahil dito kung saan tinuturing niya silang mga taong naghahangad na maging disipulo niya. Okay? Hindi man sila ganap na disipulo nung mismong aktwal na pangyayaring iyon na nakikinig kay Jesus, lumalabas po sinasabi na ina-address niya yung mga nagnanais na maging disipulo niya. Ayan. Ang leaven, sa Tagalog, levadura, alam niyo po ba yun? Ang leaven or yeast, it's yeast, ay ginagamit kalimitan na pampaalsa sa tinapay. Ano na ba yung pampaalsa? Patubo, yeah. So there's some kind of fermentation na sinasabi na nagkukos. So, kung sa tinapay po yun, may effect. Ang nangyayari po sa tinapay, lumalambot, I think. Softening daw po yung sinasabi eh. So, pampaalsa. Ayun po yung nangyayari. Try to imagine, yung leaven daw po ng Pharisees, pag nagamit yun sa mga disipulo, lumalabas, napapalambot din ng leaven ng mga Pharisees yung pananampalataya ng mga disipulo. Instead of being firm in the faith of your confession that you are a disciple of Jesus or Jesus is your Lord, because of the leaven of hypocrisy, it will cause you to deny Jesus. So, nakikita nyo na po yung pinupunto dito ng salaysay. Kabaligtaran ng ibang klaseng hypocrisy po ito eh. Malaki ang epekto nito sa tinapay kahit sa maliit lang na dami nito. Actually, parang may some kind of dough at kumukuha lang sila ng parang kind of ginaganon lang to sinahalo. Nagkakaroon na ng effect. Ito ang tinuturing na katuruan ng Pharisees na malaki rin ang epekto sa pananampalataya kay Jesus, lalo na maging katulad rin nilang ipokrito. Right? In effect, nagiging hypocrite din ang mga disciples in the teachings of the Pharisees. Kung ang pagiging ipokrito ng Pharisees ay pagkukunwaring matuwid, ngunit puno ng kasamaan, nakuha po ninyo yun, yung mga Pharisees sa public, they are showing that they are holy to the point that they are praying, they are showing na nananalangin sila, naghuhugas sila ng kamay, they are reciting probably yung mga kasulatan to the people as if they are holy. Pero pag wala na sila sa publiko, sila yung bumabali ng law. Pagdating po sa mga disipulo, kabaliktarang hypocrisy ang tinutukoy ni Jesus. May tendency na ang mga disipulo ni Jesus ay maging ipokrito din sa pamamagitan ng pagtatago ng totoo nilang identity. Bilang mga disipulo, tulad ng nangyari kay Pedro, nung arestuhin at litisin si Jesus. Nakuha po ninyo? Si Pedro, how many times did he deny Jesus? 3 times. Isa nga lang, nakakilabot na yun eh. Pero napilit niyang hindi ako disipulo ni Jesus. That's the kind of hypocrisy na tinutukoy po dito. Na ang disipulo ni Jesus, alam niya sa sarili niya na siya ay Kristiyano, pero pagdating sa mga sitwasyon na parang natetest siya, madali siyang bumigay at sabihin, hindi naman talaga ako Christian eh. Hindi naman, hallelujah, hallelujah, hindi ako katulad nila. That's how soft we can be also. At ito yung binibigyang babala ni Jesus. Maaring ikaw ay nasa ganitong sitwasyon, o umabot sa ganitong sitwasyon, na kung saan ikaw ay nagpapakilalang Kristiyano kapag nasa church, pero pagdating sa labas ay ikinahihiya mong ikaw ay Kristiyano. Tinatanggap mo ng buo ang katotohanan ng Ebanghelyo, ngunit pagdating sa usapan ng mga kaklase mo, mga kasama mo sa trabaho, o mga kaibigan, itinatago mo ang ilaw ng katotohanan nito at madali ka lang sumang-ayon sa makamundong kaisipan. It's like they're talking about
For example, yung mga views sa government, mga views ng mga LGBTQ+, at ikaw umuoo ka lang, and instead of refuting those worldly philosophies, let's say, because you know the truth, tumatahimik ka, o kaya'y hindi mo sinasabi yung katotohanan. Because ayaw mong malaman nila na ikaw ay isa palang praise the Lord, praise the Lord. Binibigyang punto dito ni Jesus na kung ipinahayag sa iyo ni Jesus ang katotohanan kung sino siya, you have truly understand that Jesus is the Christ and He is your Lord. At ang liwanag ng Ebanghelyo ay talagang nagliwanag sa iyo. Nakita mo kung gaano kaklaro na it is only through Jesus Christ that we can be saved by grace through faith. Ay dapat mong ipahayag rin ito sa karamihan. Hindi po nangangahulugan na parang, for example, after this, pupunta ka sa mall at maggagawa ka ng banner, repent and be saved, as if pinapahayag mo talaga na ikaw ay Kristiyano. Well, you can do that. Pero ang punto po dito ay hindi tayong parang maging mga aktivista na sabihin, repent, mag-ano na kayo. We can do that, yes. Pero nakikita ba sa buhay mo na ikaw ay Kristiyano? Sa bahay natin, nakikita ba talaga nila na ikaw ay Kristiyano? Beyond the understanding, beyond the way you are able to articulate the gospel here, na itatranslate mo ba yon doon sa konteksto ng iyong ginagalawan? It's beyond the understanding, yes. It's beyond the act of showing off na I'm a Christian. Kumbaga sa Facebook nga, parang yung iba madaling mag-express doon. Hindi naman nangangahulugan na ikaw magpapakila, I'm a Christian. I'm announcing I'm a Christian. Pero hindi yun yung saysay nun eh. Lumalabas ba talaga yun sa'yo yung pagiging Kristiyano na hindi mo ito itinatago? Ngunit kung itinatago mo ang alam mong katotohanan ni Jesus, ikaw rin ay maituturing na ipokrito na nagkukunwaring hindi mo alam ito at sumasang-ayon lamang sa marami para ikaw ay hindi mapahiya. Nakuha po ba natin ito? That's the kind of hypocrisy na ina-address po dito. Kaya sabi po ni Jesus in verse 3, therefore, whatever you have said in the dark shall be heard in the light. And what you have whispered in private rooms shall be proclaimed on the housetops. Ito po ang larawan po nito ay kung ano yung nasabi mo in private, maipahayag mo ito sa public. Especially that you are a disciple of Jesus or Jesus is your Lord. Huwag mong ikahiya. Yun po ang o huwag mong itago ang katotohanan patungkol sa pagbabagong anyo mo o kaya pagiging isa mo na kay Jesus. Kasi po ang iba po sa atin, marahil, di ka na umiinom, imposible. Halika dito. Hindi. Kumbaga, magsasubmit ka pa rin sa ganong klase. Meron pong kasama sa church before na yun nga po, makadaan siya sa street nila, lagi siyang hindi pa lalampasin kung hindi siya iinom. At one point, naging Christian nga po siya and then sabi niya, hindi na ako umiinom. Kung hindi ka iinom, bubuhusan namin ng beer, let's say, yung ulo mo. O sige, buhusan niyo na ako. Naging ganun po siya. Tinayuan po niya yung pagbabago niya kay Jesus. Pinili po niyang ganun ang gawin sa kanya. Kaya ang tanong po natin dito, kung alam mo sa sarili mo na ikaw ay Kristiyano, ipinapahayag mo ba sa publiko na ikaw ay Kristiyano base sa salita at sa gawa?
Naaamoy ba nila na ikaw ay Kristiyano? Nababasa ba nila na there's something in this person? Hindi basta gagawin ni Japhet yan, for example. Hindi basta magiging ganyan yan eh. Pangalawa po, so una, conceal not your allegiance to Jesus. Conceal not. Pangalawa, fear not those who cannot harm your soul. Sunod na sinabi ni Jesus sa verses 4 to 5. Yan, basahin po natin. I tell you, my friends, do not fear those who kill the body and after that have nothing more that they can do. But I will warn you whom to fear. Fear him, God, let's say, who after he has killed has authority to cast into hell. Actually, si Jesus din po yun eh. Kasi nga yung mga devil na kinakast niya dito, natatakot sa kanya eh. Kaya ka ba naparito, O Diyos, dahil dadalhin niyo na kami sa Gehenna, let's say, to the abyss? So, natatakot po sila kay Jesus kasi kayang gawin ni Jesus iyon. Sa sinabing ito ni Jesus, lumalabas na ang tendency ng pagtatago ng identity ng mga disipulo ay ang kahihinatnan ng kanilang buhay, lalo na sa kanilang konteksto. Ibig pong sabihin, so si Lucas pa rin po ang nagsasalaysay ng storya, at siya po yung may desisyon kung ano yung gusto niyang mailatag na flow ng story. Alam po natin na si Lucas ang naging author din po nung pangalawang volume nito, which is what? Acts. Right? So, dadaanan din po natin matapos tayo ng Lucas, didiretso tayo ng Acts. Mag-stay tayo kay Lucas. Pero, doon po sa Acts, naitala po doon yung hinarap na persecution ng mga apostol at ng mga disipulo. I'm also reading Acts right now in my Bible reading. Series of arrest. Si Peter and John, Paul and Silas, series of arrest. Pero hindi sila natitinag. Lumalabas na dadaan po sa puntong ito na sinasabi ni Jesus, kung sino man yung mga magiging disipulo niya, ito yung kahihinatnan niyong buhay. Dahil sa pananampalataya, haharapin niyo itong persecution. Hindi lang sa panahon ng apostles, nakaranas ang mga Kristiyano ng persecution, kundi sa buong church history kahit sa kasalukuyan. We're talking about the time after the apostles. Okay, yung tinatawag din na early church. Sila Constantine, Justin Martyr, and everything. Hanggang sa time of the Reformation, kumbaga nasilaban na talaga eh. Hindi na matiis itong ganitong klaseng Kristyanismo eh. At nagpapatuloy po ngayon dahil sa lugar po, for example, in the Middle East, wherein yung religion po doon ang nangunguna at kung sinong tatalikod doon, talaga pong aanuhin nila. Some kind of cast out ang gagawin. Maraming mga Kristiyano ang ipinakain sa leon. Alam niyo po ba yun? Kung hindi niyo po alam, pag may nakita po kayong libro na Fox, Book of Martyrs, yung author po si Fox, meron po siyang libro na nirecord po niya yung mga totoong salaysay ng mga naging martyr. At meron po doon yung mga Christian, yung mga early Christians, dinadala sa Colosseum at sila yung ginagawang entertainment, pag dinala sila sa gitna, pakakawalan yung mga leon. At maghahabulan sila. At pag sila'y kinakain na ng leon, woo! Ganun po ginagawa sa amin. Tinahian pa sila ng mga balat ng, I think, some kind of skin ng animal dahil yun yung nagbibigay ng ano sa mga leon. Entertainment po sila. Yung iba po, ginawang ilaw sa poste in the time of Nero. Kumbaga, wala silang mga LED lights during that time, yung mga poste nila.
literal na may post na may apoy, at ang ginagawang poste na yon ay yung mga Kristiyano. Panoorin niyo po yung poll. Nasabi ko na po ito ilang beses, no? Nagawa po nila sa moving yun. Pinugutan ng ulo. Si Pablo, pinugutan ng ulo. Sinunog ng buhay. Ito po yung time ng mga pre-Reformation. For example, si William Tyndale, I think, John Huss, dahil sila ay gustong mag-translate ng Bible, ang decision po sa kanila, sinunog at the stake na tinatawag ng buhay. Yung iba nga, habang sinusunog, nagre-recite ng Psalm 51. Nagre-repent pa sila. At sabi nila, naaamoy daw nila yung skin nila na nasusunog. Yung iba po sa kanila, pinagsasamantalahan at pinatay ng walang dignidad dahil lamang sa pananampalataya at paninindigan sa katotohanan ng Ebanghelyo. Sila ay naging tapat kahit humantong pa ang kanilang buhay sa kamatayan. This is what Christianity is sa time po nila Jesus. Kumbaga, matuwa na po tayo. Dahil yung Christianity natin this time, hindi ganito. Hindi ka nga, nasisinagan ka lang ng araw, nawawala na yung pagka-Kristiyano natin. For example, bakit nga ba nila piniling mamatay kaysa mabuhay sa pamamagitan ng pagtalikod kay Jesus? Bakit pinili nilang hindi talikuran si Jesus at piliing mamatay? Mas kinakatakutan nila ang Diyos na pagkatapos pumatay ay may kapangyarihang ding magtapon sa impyerno. Hindi sila natatakot dun sa mga papatay sa kanila. Natatakot sila sa Diyos na mas may kayang gawin sa kanila. They fully understand that. That after this, hindi paghihirap ang haharapin ko. Dahil kay Jesus, mas kasaganaan sa buhay. Kaya nga sabi ni Paul sa movie, yung Paul the movie, si Luke actually, supposedly madadala din siya sa Colosseum, sabi niya, this is just for a moment. Pag napatay kayo ng leon, pagdilat nyo, hindi na ito yung sitwasyon. Dagdag pa dito ni Jesus, sa verses 6 to 7, ito po, no, may comforting words din dito eh. Are not 5 sparrows sold for 2 pennies? And not one of them is forgotten before God. Why, even the hairs of your head are all numbered. Fear not. You are of more valuable than many sparrows. Kung ang mga ibon, actually maya, sparrows po, no, ay yung ginamit. So, kung ang mga ibon nga ay hindi pinababayaan ng Diyos, paano pa ang mga taong kanyang niligtas kay Jesus? Paano pa yung mga nanampalataya sa kanya? Mas lalo niyang hindi pababayaan. Personal na iniintindi tayo ng Diyos na alam mismo ng Diyos ang bilang ng buhok ko at buhok ni Pastor Cloyd, Brother Edgar. Alam niya personal yung detalye ng buhay natin. At hindi ka niya pababayaan. Ganun kakakilala ng Diyos. Hindi ka niya kakalimutan. Sinasabi po dito. Tayo ay itinuturing ng Diyos na mas higit pa sa mga ibon na hindi lang pagkain ang kaya niyang ipagkaloob, kundi ang ganap nating kaligtasan. Ba't ka matatakot sa kahihinatnan ng buhay mo? Yun ang sinasabi ni Jesus sa mga disipulo dito. I do care about your life. Kaya ang tanong po natin dito, may dapat ka bang katakutan dahil sa iyong pananampalataya kay Jesus? Pero this is a serious question.
mamaya po, may madadaanan din po tayo na iba po yung kinahantungan ng buhay ng mga nanampalataya kay Jesus against their families, against their religion, sa ibang bansa. Pero nanindigan po ang mga taong ito sa pananampalataya nila kay Jesus. Kaya, masasabi din po natin dito, huwag kang matakot dahil ikaw ay higit na mas mahalaga sa Diyos bilang mananampalataya at mas higit kanyang pinagmamalasakitan kumpara sa mga ibon. Sabi po dito, you are of more value than many sparrows. He cares, sabi nga, ng isang scripture din, na He cares on the death of His saints. Sa kamatayan ng mga kanyang mga hinirang na tao. Yan po yung pangalawa. So una, conceal not your allegiance to Jesus. And then, second, fear not those who cannot harm your soul. And third, deny not Jesus and the Holy Spirit, your Lord. Yan po. Sa huli, okay, in verses 8 to 12, sa huli, mas lalong pinahayag ni Jesus ang kahalagahan ng kapahayagan ng ating pananampalataya sa publiko. Why? Una, sinabi niya sa verses 8 to 9, and I tell you, everyone who acknowledges me before men, the Son of Man will also acknowledge before the angels of God. But the one who denies me before men will be denied before the angels of God. Ang pananalitang ito ni Jesus ay patungkol po sa itinuturing na pinakamataas na konseho ng kalangitan. Okay? Kung may Supreme Court ang bawat bansa, sa Pilipinas may Supreme Court, at sila ang naglilitis ng mga napakabigat na kaso. So parang una, probably sa city lang, and sa buong province, or let's say, hanggang sa humantong na sa Supreme Court, ang pinakamataas din po na tinaturing na Supreme Court ay yung Heavenly Court. Okay? Especially sa pagkaunawa ng mga Hudyo. Ang Heavenly Court ay masasabing pinakahigit sa lahat. Sa pagkaunawa ng mga Hudyo, ito ay kinabibilangan ng mga anghel. Angelic creatures. Sa Revelation, may mga tinatawag na elders. Ayan po. Huwag po nating basta tignan lang ng ganun yon. Mahalaga pong unawain natin yun sa pagkaunawa ng mga Hudyo. Mas ma-appreciate po natin yun. Lumalabas na ang pinupunto dito ni Jesus ay kung gaano katindi at kaimportante ang pagkakilala natin sa Kanya bilang Panginoon sa kasalukuyan. Ibig pong sabihin, pinupunto ni Jesus kung gaano katindi at kaimportante yung pagkilala mo sa Kanya bilang Panginoon. Ang pagtalikod o pagkilala kay Jesus sa harap ng tao ay may direktang kaugnayan sa pinakamataas na konseho ng kalangitan. Hindi lang yun basta pag-deny mo ng pananampalataya. In the heavenly courts, lumalabas, ang picture po nun, ikaw din ay hinahatulan. You're not worthy. You're not worthy of this salvation after all. Pangalawa, so yun po, pag dininay mo si Jesus sa tao, i-deny ka din mismo ng Diyos. Simple as that. In verses 10 to 12, ito po yung pangalawang masasabi natin, and everyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but the one who blasphemes against the Holy Spirit will not be forgiven. And when they bring you before the synagogues and the rulers and the authorities, do not be anxious about how you should defend yourself or what you should say, for the Holy Spirit will teach you in that very hour what you ought to say. Ang pagbanggit sa banal na spirito ay mahalagang
pagkaunawa na nais bigyang pansin ni Jesus. Actually, si Lucas din po eh. Matitrace po ninyo or matitrace natin yung pag-insert lagi ni Lucas ng banal na spirito hanggang makarating ng Acts. Pagdating sa Acts, meron po doong pangyayari na kung saan si Ananias, I think, nagbenta po ng lupa. At yung malaking porsyento po nun ay hindi niya ibinigay sa komunidad ng mga mananampalataya. Itinago po niya yon. At nalaman po yun, at i-confess po niya at sabi, the Holy Spirit is judging you. Hindi si Jesus eh. Pero yung authority ng banal na spirito. So ito po ang isang pagpapahalaga ngayon sa persona ng banal na spirito. Ang banal na spirito ay pangatlo sa persons sa Godhead ng Trinity. We know that the Father, Son, and the Holy Spirit, na katulad ng Diyos Ama at Anak, siya din ay Panginoon din ng lahat. This is, ina-address po dito ni Jesus yung blaspheming the Holy Spirit. Hindi po ordinaryo yon lumalabas dito. Bagamat sinasabi dito ni Jesus na ang pagsasalita laban sa kanya, kay Jesus, sabi, napansin po ba ninyo, patatawarin daw po. If you are saying words against Jesus, may kapatawaran yon. Pero pagdating sa Holy Spirit, wala daw pong kapatawaran. Mahirap i-explain ito, no? Kasi, ano pa yung sinasabi mo, Jesus, na gaano karami ako dapat humingi ng kapatawaran? 7 times 7. Parang ganun karami. Pero pagdating dito, walang kapatawaran. Yun yung hindi ma-reconcile eh. That's why, I think, in line with other, let's say, understanding, sinasabi na may kapatawaran pa rin ang kasalanang ito sa banal na spirito. Okay, huwag kayong matakot na parang nag-blaspheme kayo sa Holy Spirit, walang kapatawaran. In a sense, meron po. Ang pinatutunguhan lamang po nito ay yung mga Pharisees and Scribes. Kasi sila po yung talagang sinasabi kay Jesus, kaya ka nakakagawa ng mga mirakulong yan dahil galing yan kay Beelzebul. Ang kapangyarihan yun ay galing sa banal na spirito. Kaya pinatutunguhan niya yon as judgment doon sa mga Pharisees and Scribes. Parang hinatulan po actually sila sa paglalapastangan sa banal na spirito. Darating ang panahon na ang mga taong nakikinig kay Jesus sa kasalukuyang iyon, kung ang ilan sa kanila ay magiging disipulo, yung 10,000s na yun, darating ang panahon na haharap po sila sa persecution, nasabi nga po natin kanina. Sila ay lilitisin ng mga pinuno at otoridad. In the synagogues, yung mga rulers, ayan po, sila po ay lilitisin, katulad ng ginawa kay Jesus. Actually, kila Pablo din po. Sinisigurado rin ni Jesus na sa kabila ng mga ito, persecution, ang banal na spirito ang gagabay sa kanila para manatili sa pananampalataya at sabihin ang mga tamang tugon na magpapatotoo kay Jesus at sa Ebanghelyo. In other words, if we will look, yung implikasyon po dito sa atin, kung tayo ay totoong Kristiyano, mananatili tayo sa pananampalataya dahil sa gabay ng banal na spirito. Pagtitibayin niya ang iyong sarili at patuloy kang bibigay testimonya sa katotohanan ng iyon. Yung iba, hindi nila ma-explain bakit sila nananatili. It's because of the Holy Spirit sustaining them. Nangangahulugan lamang na ang mga totoong disipulo ni Jesus ay magiging matapat kay Jesus at mamumuhay sa kapangyarihan ng banal na spirito para manatili sa pananampalataya saan man humantong ang sitwasyon. Yun po yung mga totoong disipulo. Marami ang naging patotoo nito sa ikalawang parte ng libro ni Lucas. After ma-arrest, nagkumanta lang sila ng hymns ni Paul, I think ni Silas din, nagbukas.
Hindi naman sila lumabas. Si Peter, nahuli. And all of a sudden, nagpe-pray yung church. Nagulat sila, nakalabas na lang si Peter, nandun na sa door. Hindi sila pinabayaan. Tunay na sa pananatili at katatagan ng mga disipulo, sa pamamagitan ng banal na spirito, sila ay nanindigan sa pananampalataya at hindi tumalikod. Ayan po. Kaya ang tanong po natin dito, gaano mo ipinagtatanggol si Jesus bilang iyong Panginoon? Gaano mo ipinagtatanggol si Jesus bilang iyong Panginoon? Also, gaano ka nagtitiwala sa banal na spirito bilang iyong Panginoon? Alam po natin yung gabay ng banal na spirito eh. Kasi kung hindi ka nagpapasailalim sa banal na spirito, nagpapasailalim ka sa laman mo, sa inclination ng kagustuhan mo, which is not to yield to the Holy Spirit. And you're being called to trust in the Lord. And if you are brought to that trust, it's because of the Holy Spirit. Sa atin pong pagtatapos, 3 bagay ang natutunan natin sa teksto patungkol sa pagiging tunay na disipulo. Una, conceal not your allegiance to Christ, to Jesus. Huwag niyo pong itago pagiging Kristiyano natin. Pangalawa, fear not those who cannot harm your soul. At pangatlo, deny not Jesus and the Holy Spirit, your Lord. Meron po tayong 2 aplikasyon dito, bilang tugon dito. Una, be true to the public that you are a Christian. Pakilala tayo na talagang Kristiyano. Hindi man yung direkta na, oh, by the way, I'm a Christian. Okay. So parang, huy, Christian ako. Okay. Ang hirap paniwalaan yun eh. Instead of like, Christian to ah. Lumalabas eh. Alam ba ng iyong mga kaibigan, think about this, alam ba ng iyong mga kaklase, katrabaho, kasama sa bahay o pamilya na ikaw ay Kristiyano? Do they know? Ang simpleng aplikasyon lamang nito ay aminin mo na ikaw ay Kristiyano sa puntong kailangan nilang malaman. Hindi naman yung parang gagawa ka ng paraan para basta lang malaman yon, pero pag darating sa sitwasyon na kailangan mong tumayo sa pagiging Kristiyano mo, sabihin mo sa kanila, hindi ako iisa sa inyo. Hindi ako sasama dyan, hindi ko gagawin yan because hindi ako ganyan. Mahal ko si Jesus. We can even say that. Hindi na ako basta susunod dyan. Hindi yan ang katuruan sa Biblia. Be true to the public that you are a Christian. Pangalawa, recognize Jesus as your true Lord over men. Yung iba po, mas radical pa dito. Meron akong kilala, hindi po sila, sa Amerika po yun, Meron isang scholar na kilala. Pagdating daw po ng flag ceremony, nagsi-CR daw po siya. Grabe yung conviction niya kasi hindi si President Biden yung Lord for me. Jesus is my Lord. America is not my kingdom. The kingdom of God is my kingdom. Ganun po katindi yung allegiance nila kay Jesus. Kasi ganun po lumalabas yung mga unang Kristiyano. Para sa mga Romano, there's no other Lord but Caesar. Para sa ating mga Kristiyano, there's no other Lord but Jesus. Of course, the triune God. Ipakita mo sa publiko sa anumang sitwasyon at kaparaanan na hindi ka luluhod kanino man maliban sa dakilang Diyos. Pero ito po yung reality nito, Masakit mang tanggapin at mahirap gawin
Pero kinakailangang piliin mo ang Diyos kaysa sa tao. No explanation needed because this is exactly what Jesus already told us. Yung iba po sa mga Muslim countries, it means they will deny their family. Pag dineny nila pag naging Christians siya, at yung family is a Muslim, their family will cast them out sa bahay. Hindi ka na namin kasama sa pamilya. That's what it means sa ibang lugar. Yung ibang mga bansa, ang pinapasok lang nila sa trabaho ay mga Muslim. Pag nalaman nilang ikaw ay Kristiyano, wala kang privilege of work. But others are standing in their faith, mawala man ito, matanggal man ako sa pamilya, I will follow Jesus. That's what it means sa ibang bansa. Pero totoo po yung mensaheng ito sa kanila. Sinasabuhay nila yun. Hindi lang sila yung mga nauna din sa atin. Naway mapagtibay ang bawat isa sa atin ng mensahe sa umagang ito na the true disciples of Jesus are the ones who fearlessly confess Him as their Lord in the midst of a world that despises Him. Do you really want to follow Jesus? Tayo po'y manalangin. Ginoon, salamat po sa katotohanan ng iyong salita. Kayo mismo na nangungusap sa amin, kahit na dito sa teksto, na ang sino mang nagnanais na tunay na maging iyong disipulo, sila dapat ay mamuhay na hindi nagiging ipokrito din, O Diyos, na itinatago ang kanilang totoong identity. Na kinalaunan ay tatalikuran lamang ang pananampalataya. O walang kakayanan na magpakilala na sila ay tunay na iisa na sa inyo at kayo ang kanilang Panginoon. Turuan niyo po kami bilang mananampalataya dito sa aming komunidad na kami po ay mapagtibay sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagtayo namin na kami sa inyo, na kayo ang aming Panginoon, makilala, O Diyos, at mapatunayan na kami ay tunay na iisa na sa inyo sa aming pamumuhay, sa aming mga prinsipyo, sa lahat ng aming ginagawa, O Diyos. Banal na Espiritu, kayo ay manahan sa amin at siyang tunay na magpalakas sa bawat isa, lalong-lalo na sa pagpapatibay ng aming pananampalataya sa inyo kay Jesus. Salamat muli, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.